Isang malaking eskandalo ang yumanig sa bansa matapos kumalat sa social media ang larawan ng Pangulo ng bansa si Ferdinand Marcos Jr. na umano'y gumagamit ng iligal na droga. Ang nasabing larawan ay agad na nag-trending at naging usap-usapan sa iba't ibang platform. Sa gitna ng kontrobersiya, maraming mamayan ang nagpakita ng kanilang pagkadismaya at galit sa social media. Ang ilan ay nananawagan na magsagawa ng imbestigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng kumakalat na larawan. Samantala, may ilang grupo rin naman ang nagbigay ng suporta kay Pangulong Marcos Jr. at sinasabing posibleng ito ay bahagi lamang ng paninira sa kanyang pangalan. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula sa tanggapan ng Pangulo ukol sa isyung ito. Subalit inaasahan na maglalabas siya ng pahayag upang linawin ang sitwasyon at maibsa ng lumalaking kaguluhan. Manatiling nakatutok dito sa aming programa para sa mga susunod na update tungkol sa kontrobersiyang ito. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Naku, bato! Senator Ronald Bato de la Rosa, tuluyan na nga bang binangga itong bangag administration? Naku, iyak! Naku naman! Naku, hito na ho. At kumbinsido umano si Senator Bato sa ebidensya, no, ni Maharlika at ni Jojo Morales patungkol sa pagiging bangag ni Damonyor. Patay na. Sunod nito, ang bayan kong Pilipinas, lupay na't ginto't bulaklak. Patay! Iyari! Naku, ano na yun? Jojo Morales, posible umanong ilalabas ang pulboron picture ni Damonyor na ang ngiwi. Ano ba? Ay, siyempre pulboron picture ang ganun. No. Yung iba daw, nagtutunggaan habang nagsusop-sop. Patay ka niya. Oh. Sabi niya, chair to sa akin, full charge si Bisdak. Full charge, lang tayo live kanina eh. Tulog ako eh. Pagdating namin, wala na, sarap ng tulog ko eh. Ito na, Senator Bato, ito na ho yung pagkakataon mo. Pati si Kukak na tinawag na palaka ni Ma'am Vivian Viles, tinira rin. Naku. Aray ko. Wala na, kangiwi-ngiwi na sila ngayon. Kukak. Wala umanong mandato itong si Kukak sa Republika ng Pilipinas at lalong walang pakialam mo yan pagdating po sa usapin ng militar. Lolo. Gawa, salamat po sa pakulay. Patay ka na. Ito na, maganda ho natin pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. At ayon po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi ho siya takot. Nako, hindi takot. Maganda po yan, Sin. Sasamahan ka namin, Sin. Dito tayo sa Maisog, Sin, ha? Sa Maisog tayo, sa Maisog. At ito pa, sagad-sagarin na natin. Mas maganda yung sagad-sagad para masarap. Paquito Ochoa, Maricel Soriano, muling nanindigan si Senator Bato na ipatawag sa susunod na hearing na kunyar. Nakunyar. Maria Peters, magandang gabi. Ano na kaya ang naramdaman ngayon ni Kukak? Mag-million views ito. Agahan ko pagising yan. Abangan ko si Maricel Soriano at si Paquito Ochoa na kaututang dila ni Kukak. Naku.
Sabi na teacher, ito Saki, good yan, Bato, bumawi ka talaga, Sin, kasi wag kang mag-alala, sasamahan ka nga namin. At ito, Labor Day, puta na traidor. Yan ang sinabi ni Tatay Digong mga traidor yan, at sabi ni Inday Sara. Lawi Bon, maraming salamat po ka sa pakulay. Sinabi niyo Hindi kayo naniniwala sa mga Duterte na pag nakipag-usap kayo sa mga komunista, nakipagkasundo po kayo sa mga demonyo. Maria Moreno, salamat po sa pakulay. Inshallah talaga sir, managot lahat. Managot! Maraming salamat Maria Moreno Ay papatawag na po si Maria Disgraciada. John Hensley, thank you so much po sa inyong pakulay. Pag-upgrade ng membership. Hello po, Ma'am Selson Makes Vlog at Fanny Putnam. Umpisahan agad natin to. Ayaw nyo bigyan ng hakbang maisog ng permit kasi gusto po ninyo doon sa mga traidor? Subiin. Tawag namin sa Bisaya, Mirisi. Mirisi. Ito mga kababayan ko, umpisahan agad natin itong banat ni Senator Ronald Bato de la Rosa patungkol po kay Ma'am She. Okay, nasan ba yung ano Sin? Yung una. Ang dami yung video natin ngayon, 13. Naguguluhan ako anong unahin. Ito. Pakinggan. Sana bawal po tayo, bawal gurgura, kaya patusok. Pakinggan po natin itong interview ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At dito ko po nakikitang matapang, desidido po ito. Thank you so much, Ma'am Maria Moreno, welcome. Desidido po ito na banggain itong bangag administration. Ito, pasok Sin. Or you may not answer, but we will take this opportunity na nandyan ka para itanong sa iyo ito. Yes. Ang national security interests and national security policy on security matters related to drug operations, law enforcement, ay nakasalang dito sa Morales Pedialix revelations. Kaya mo inimbestigahan. But kalat na rin, sir, sa internet at sa social media, ang isang napaka-questionabling illegal na operation. May tape recording, may video ng extraction involving intelligence service of the armed forces of the Philippines. Sa Turkey ginawa. Private individuals ang involved at ang nagdidirehe ng operation, including ang mga command line, ay ang First Lady. At ito'y mga 2 buwan ng kumakalat, Senator Bato. We do not know kung ito ba'y mahuhulog sa komitiba mo. At kung hindi ito, sigurado check, hindi ito pakikialaman ng Kongreso doon kina Martin Romualdez. Kasi alam natin kung ano yung purpose nila, rubber stamp ang operation doon, pang cover up sila sa mga kapalpakan ng administrasyon. That's the truth. Now, mas matindi po ito, sir. Kung mamarapatin po ninyo, Senator Bato, I know nakaabot na ito sa inyo, na ginagamit ang ISAF for extraction operation sa foreign country na ka-diplomatic relation natin, and then ang nagdidirihe, hindi presidente. Patay. First lady without any accountability or any authority in power. Senator Bato, can this be not included in the next investigation that will be seriously undertaken by the Senate through your facilitation, kung hindi man sa komitiba ninyo, because this is a serious national security interest of the people? Titingnan natin, Eric, I will consider that. I will really seriously consider that. Pero kailangan muna natin yung mga mga recordings or what, dahil hindi ko pa nakita yan. Yes, sir. Titingnan natin. But when you said na through First Lady, we have to settle the fact that we have to admit the fact that the First Lady is not a member of the chain of command. Correct. Hindi ito siya pwede mag-direct, mag-command ng any member of the armed forces of the Philippines. Lalong-lalo na kung operations ay outside of our jurisdiction. Yun po ang klaro po yan na dapat hindi po tayo mag-take ng orders from unauthorized orders not coming from the chain of command. Correct.
Klaro, sir. And ma'am, Yan, kukak! Naka-score ka, Senator Bato dyan. Oh? Makinig ka, kukak! Makinig kayo, mga ensaymada balagers! Makinig kayo, mga bangag supporters! Ang First Lady, zero ang kapangyarihan, mga animal! Kaya nga nakadalit-silit siyang Pilipinas nakambang magkadigmaan dahil nga po si Kukak ang nagmaniubra sa foreign policy. Kaya tama lang ho itong Senator Bato, nagsalita ka na ho. Hindi rin natin si Senator Bato ang Pilipinas, no? Makinig ka palaka, sabi ni Ma'am Bibian. Galit na galit ang mga ensaymada kaya Ma'am Bibian Villis na palaka. Tinawag na palaka. Alam mo, totoo naman talaga kasi yan. Wala naman kasing mandato yung First Lady na yan. Bakit ba nakikialam sa lahat? Kaya nagkadalit-silit siyang Pilipinas. Ako maganda ho ito narinig natin sa isang Senator Ronald Bato de la Rosa. Yung salitang wala naman talagang mandato itong First Lady at bawal pong makikialam. Lalo na po foreign policy pagdating sa militar. Security po ng Pilipinas ang pinag-uusapan yan Ang masakla po itong mga Pilipinong mga bangag, no? Evelyn Bautista, tinotolerate ho itong ginagawa ni Kukak sa ating bayan. Kaya ang resulta, kadalit-silit si mga animal. Bravo ka dyan, Bato. Bravo ka, palakpakan natin si Bato. Bravo. Ito yung kailangan namin, Senator Bato, na mga tikas, na mga statement. Iparamdam mo sa taong bayan, kakampi ka namin. Hindi ka natatakot. At hindi uorong yung Yagballs kasi tawag na nga ho sa'yo, hindi na Bato Ano na daw, pandisal? Malambot na daw Ayan na. Sige, tuloy mo lang yan, Senator Bato. Huwag kang mag-alala, ang taong bayan nasa sayo. Tuloy nga. There is no denial, sir. We don't want to put you on the spotlight. There is no denial, but rather deafening silence on the existence of recordings and video pertaining to the involvement of First Lady Araneta Marcos and the President himself is not speaking out, not even the Chief of Staff and the Chief of ISAP of the Armed Forces. Nakakabahala po ito, Senator Bato. But again, we do not want to put you in the spotlight as if kontrabida ka na ngayon. But this is, sabi mo, the price of truth. Kontrabida na daw si Bato! Aper tayo, aper. Marami na tayong kontrabida dito. Ako nga, nagmistulang si Rumi Diaz, minsan Paquito Diaz, minsan Max Alvarado, minsan talaga, bida rin sir. Hello, gandang gabi sa inyo, Daryl Gatpay at Jim Maris, magandang gabi. Kontrabida na ha! Nako, mag-ingat ka Bato, baka mabunot ka ha! Huwag kang mag-alala, Senator Bato, kasama nyo kami. Hindi tayo kontrabida. Kaya Eric, kontrabida tayo sa mga bangag. Bida tayo para sa mga Pilipino, sambayanang Pilipino. Tama ho ba? Itatama lang natin yung sinasabi ni Kay Eric na kontrabida. Kontrabida sa mga kontrabida. No? Bida sa mga inapi, bida ng taumbayan. Ayan ho tayo ha. Hello, Ma'am Michelle Yamaguchi. Kasi ito guys, nagsalita na si Senator Bato, hindi na ho ito maganda pakiramdam ni Ma'am si dito, pati ni Da Junior. Nako! Hindi na maganda dito, pakiramdam nila kay Bato. If it will be coming out in the open, so be it. Thank you, sir. Well, hindi po, we should hold the leadership of the armed forces of the Philippines accountable to all their actions. Ito actions na ginawa ng kanilang mga operatiba na nagbibigay ng instructions is not a member of the chain of command. Correct. Ng armed forces. Ano nangyayari sa ating armed forces ngayon? Akala ko professional tayo. They are only taking orders from the chain of command. Anak ko. No. Claro, sir. Thank you. Senator, you said that Lisa... Teka lang ha. Akala ko ba professional tayo?
Ito, mahiya kayo sa makapal na mga mukha ninyo. No? Talagang hindi po sila, Senator Bato, professional sa pagkakataong ito. Kasi ang sinusunod po nila yung ahas. No? Gorot, salamat sa pakulay. Yung sinunod po nila, yung palaka na sinasabi ni Ma'am Bibian. Kasi kung tutuusin po, yung commander-in-chief ang susundin mo. Kaso ang problema nga ho dito, harap-harapan, tatawag. Tatawag si Mamsi, tatawag si Kukak, minanduan eh. Minanduan yung mga militar. Wala ho. Ito yung mahirap sa gobyernong bangag. Rafael 629. Labo-labo eh. Siyempre yung mga kapulisan, sino bang hindi susunod dyan? Katakot eh, si Kukak yan eh. Nakikialam mo rin kasi na sana alam ng First Lady kung kailan siya lumugar at ano ang kanyang papel sa Republika ng Pilipinas dahil maliwanag sa sinabi ni Bato, wala po yan mandato. Zero yan. Ano tayo ngayon? Ito, banat pa, Senator Bato, Araneta Marcos is not in the chain of command. No, but Yes. is she above the law? Yun. No. Good question. No. No. Is the, Everyone, kahit ng presidente. Yes. What is above the law? What is is this, above the law? Senator, kasi this Tingnan mo no one is above the law, kahit presidente, kahit yung First Lady. Narinig nyo kay Bato? Bato, manindigan ka, Bato. Tama ho yan lahat mga sinasabi mo yan sa interview na yan. No one is above the law. Na dapat, animal, yung mga bangag, kulong natin yan mga animal kung may kasalanan sa bayan. Tuloy past 2 years of the Bongbong Marcos administration, parang hindi na maliwanag yun eh. So gusto lang namin marinig sa isang senator na pinagkakatiwalaan ng bayan. Is this still true? That nobody is above the law? Not even the First Lady nor the President? Nobody is above the law. Patay. Nobody, not even the To this day. First Lady, not even the President. Thank you. To this day. Yes. To this day. Sana, the same holds true sa pag-iisip ng lahat ng law enforcement agencies at lahat ng membro ng criminal justice system ng ating bansa, that nobody is above the law. Senator, one last Sige, ma'am. pahabol. Sige, ma'am. So, if you find out that DG Lazo was lying, no, because he said that and he was just covering up for his appointing power, no, authority, will there be any sanctions? Well, sigurado mananagot siya kung nagsisinungaling siya. Sigurado mananagot siya. Mayroong administrative at criminal liability dahil under oath siya kung nagsinungaling siya. Ayun, sir. Thank you. We're trying to retrieve files na Okay, Eko ha. Ayan ha. Lason! Makinig ka kay Senator Bato. Na mananagot ka kung nagsisinungaling ka. Ito na tayo ngayon. Talagang makulong ito kasi si Senator Bato kumbinsido na eh. Kumbinsido na doon sa ebidensya ni Morales at ni Maharlika. Kumbinsido na ho ito guys ha. Antayin na lang natin kailang makulong ito. Kasi sinungaling naman talaga. Nagsinungaling man talaga, sinungaling, trupang bangag, sinungaling kayo. Sige ba, Senator Bato, sagad-sagad mo na. kumakalat na, but because of the time limitations, maybe we will set an interview again to you at tamang binanggit mo, you are going to try to evaluate muna itong mga sensitive na mga revelations before we come out into a proper action from the Senate. Yes, Eric, pasensya na po kasi. Noted, sir. Lalong-lalo sa mga kasamahan natin, lalong-lalo na yung mga nasa social media. Okay kayo, ha? Pag meron silang pinapalabas na sensitive tapos gusto lang pa-aksyonan kaagad, sinisisi kaagad tayo na hindi kumikilos. Tama. Kaya hindi pa natin alam yan. Hindi po na trabaho ng senador na magsige, palo sa mga postong ninyo dyan sa Facebook kung anong pinagpo-post nyo dyan. Hindi po yan trabaho ng senador. My God, ang dami namin trabaho. Tapos ngayon, kung walang hindi kumikilos, galit na naman kagad kayo na hindi inaaksyonan. Anak ng baka, dapat na.
Dapat, kung meron kayong ganong Yes. hindi ba kayo Diyos na sinasamba ko, na sinusundan ko, na kung anong sinasabi nyo, naniniwala ko, anong ginagawa nyo, sinusundan ko. Tama. Hindi po. Mayroon po ako trabaho bilang senador. Kaya, kung meron kayong mga ganong klase ng ebidensya, bigyan nyo ako. Huwag kayo sira na sira. Si Bato walang ginagawa. Nakabakasyon ang Senado. Paano kung magkakandak ng hearing? Bakasyon ang Senado. Yes, klaro, sir. And because of that, sir, at least naipaliwanag ninyo that Bigyan din natin ng benefit of the doubt si Senator Bato. No. Kasi nga, oo nga naman, kasi yung mga ebidensya po kasi kumakalat lang naman sa social media. No? Kumakalat sa social media, dapat siguro next time kung meron tayong mga ebidensya, direkta na siguro sa opisina ni Senator Bato. Samahan din natin sa social media. Pakalat sa social media, direkta sa opisina ni Senator Bato, basta may kinalaman po sa kanyang committee. Iyon po yung sana yung gagawin natin. Pero anyway, ito lumalaban si Senator Bato. Ito lumalaban siya, anak ng baka daw eh. No. Lumalaban siya ito. that this is not yet the end of the investigation and you are standing on the ground. That there was pressure applied on you so that Jojo Morales would not... Tangin na, oh. Ito na tayo. Ng mga animal. Bihira, no? Anyway, gorgor lang talaga, oh. 4,000 views, ha? Live views, ha? Suking-suki na talaga ako ninyo, ha? Kasi galit na kasi Senator Bato. Tapusin nyo kami. Kunti na lang. Pambira, nagkainitan na nga ho eh. Nagkainitan na? Nagkainitan na ho. Oh, tuloy na eh. Bato, badat bato. Dahil sa'yo, ginorgor ako. Ayan lang ah. Dahil sa'yo, Sen, ginorgor ako. Patuloy natin mga bisdak. Bira. Teka lang. May or you may not answer, but we will take... Agad. Sinisisi ka agad tayo na hindi kumikilos. Tama. Kaya hindi ba natin alam yan? Hindi po na trabaho ng senador na magsige, palo sa mga posting ninyo dyan sa Facebook kung anong pinagpo-post nyo dyan. Hindi po yan trabaho ng senador. May yan. Ang dami namin trabaho. Tapos ngayon, kung walang hindi kumikilos, galit na naman kagad kayo na hindi inaksyonan. Anak ng baka, dapat kung meron kayong ganong hindi ba kayo Diyos na sinasamba ko, na sinusundan ko, anong sinasabi nyo, naniniwala ko, anong ginagawa nyo, sinusundan ko. Tama. Hindi po. Mayroon po ako trabaho bilang senador. Kaya, kung meron kayong mga ganong klase ng ebidensya, bigyan nyo ako. Huwag kayo sira na sira. Si Bato walang ginagawa. Nakabakasyon ang Senado. Paano kung magkakandak ng hearing? Bakasyon ang Senado. Yes, klaro, sir. And because of that, sir, at least naipaliwanag ninyo that this is not yet the end of the investigation and you are standing on the ground to ferret out the truth no matter what the price may be. Maraming salamat, Senator Bato. Your final word. One super last. Sir, totoo ba na that there was pressure applied on you so that Jojo Morales would not be allowed to speak in public? Nothing. There's no pressure okay. at all. Okay. There's no pressure at all. Yes, okay. sir. Thank you. Sir, your final word to this interview, and definitely we will utang nyo ng panahon again, no matter how busy the schedule maybe you have. Sir, your final message to the Filipino people sa napakasensitibong mga bagay na hinahandle mo ngayon sa Senate investigation. Kaya Eric, Loreno, gusto ko lang paintindi sa ating mga kababayan na pasensya na po if I failed your expectation. No, sir. If you expect something na hindi ko nakamit, pasensya na po.
I'm very sorry for that. Basta, for me, I have to stick to my objective of this committee hearing. This is inquiry in aid of legislation. Mag-stick po ako dyan. Kung meron mang mga collateral damages na mangyayari in the course of my investigation, dahil sa truth na lumalabas, ay hindi po tayo takot dyan. Nako, ha? Humingi sa atin ng pasensya, ha? At si Senator Bato, kung merong collateral damage, hindi po siya takot kahit si Bangag pa. May gusto lang malaman ang katotohanan. Nakita nyo guys, ha? Walang kinakatakutan kahit sino. Si Senator Bato. Kahit sino pong banggain. Ako, nimal. Lakmambaga, magandang gabi ho sa inyo. O, ito tuloy, Sen. Very good ka, Sen. Hindi natin isusuppress yan. Palalabasin natin yan. Hindi po tayo magkukover up. Huwag kayo mag-alala. Yung inyong Senador Bato po ay nagtatrabaho galing sa puso. Tama. Wala po akong agenda dito. Palakpakan nga natin si Senator Bato. Si Senator Bato ay nagtatrabaho galing sa puso. Pangawakan namin yan, Senator Bato, yung mga sinasabi mo, ha? Na wala kang kino-cover up dito. Gusto mo ang katotohanan. Galing sa puso ang inyong pagtatrabaho. Nako. Ito tuloy. Ito yung gusto ko sa'yo, Sen. Sabihin ninyo, re-electionist ako, takot ako, ganito, ganon. I don't care. Pwede man ako hindi na tumakbo kung pagod na ako. Pwede na ako hindi tumakbo. Magpahinga ako. Mag-enjoy na lang ako sa aking mga apo. Wala man, napakasarap na buhay nang walang ginagawa. Pero nakita ko, sa ngayon hindi sa nag-atik-atik ako, kundi nakita ko kung hindi rin ako tatakbo. Tapos, ang mananalo lang, mga senador na puro rin may mga personal interest, ambition or interest or what, siguro, I will offer my services to the people kung gusto pa rin nila. Yes. Pero kung ayaw nila, wala akong magawa. Correct. Nagpapabuto tayo. Hindi natin pinipilos ng tao, bumuto kayo. Hindi ba tayo ganun? Ganun lang tayo. Ayaw niyo, huwag. Kung gusto niyo, salamat. Yes. Ganun lang po tayo, Eric. Klaro, sir. Sir, may pahabol, very, very brief. Is Maricel Soriano invited in the next schedule? Yes. In Soriano, Paquito Ochoa. Klaro. Sino pa yung kausap yung nag-usap sa telepono yung Francia, Agent Francia na team leader ni Morales. Na kinausap siya nag-usap sila bago magkaroon ng hearing na sinabihan daw si Morales na i-deny natin ito at yung isang kausap na nakasama doon ay ating tatanungin doon sa hearing. Maraming salamat, Senator Bato de la Rosa, for a very principled, very brave stand to defend the interests of the people, of truth, and para sa malinis at matinong pamumuno sa pamahalaan, binibigyan mo ng daan ang Senate hearing na ito. Tsaka, Senator, salamat. we Thank you sa inyo. Thank you, we deeply appreciate your act of courage for our country. Yes. Thank you. Mag-ingat po kayo, sir. Salamat. Thank you. Okay, palakpakan nga natin si Senator Bato. Ayan ho, guys, narinig nyo po yung panindigan ni Senator Bato at wag mo akong matiri-tiri. Wag mo akong matiri-tiri, Nyor. Dahil yung kapatsisyon mo, Nyor, paniguradong ipapatawag na sa niksiring. Very good. Palakpakan natin Senator Bato. Ayan na, ha. Si Maricel Soriano ho, pinangalanan ni Senator Bato. Papatawag ka sa sunod hearing. Magsabi ka, Maria, ha? Magsabi ka ng Maria ng totoo. Alam ng sambayan ng Pilipino na nagpulburon ka. No? Tumatakbo ka nga ho, walang damit Ubutubad. At ikaw, Pakito. Ito yung Pakitong kontrabida talaga. Pakito.